pag-aaral ng mga mananampalataya, sila ay tumitibay sa pananampalataya. Ang tawag yan ng edification. Meron pa tayong gawain. Yung pagsama-sama, no, para mag-worship. Sa worship, meron tatlong uri. Meron private worship, ikaw lang. Minsan, pag tayo nagbabasa ng Bible, suddenly, the Spirit of the Lord is working in us na yung binabasa natin sa Bible, hindi mo bigyan mag-worship. By yourself. Pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, sa yan ang private worship, meron din yung sinasabi na where 2 or 3 are gathered in my name. No? So, meron mga maliit na grupo. Meron worship din dyan. Meron yung public worship na yung ating ginagawa na ito. Na ito ay kapas para sa lahat, para sa madla. Kabilang ang madla dito sa pagsapasok. Merong worship sa gawain ng Panginoon. Meron din bahagi ng ating gawain sa Panginoon na pagdalaw sa mga ulila, pagdalaw sa mga balo, pagdalaw sa mga may sakit, pagdalaw sa bilangguan, to give comfort to those needing comfort. Pagtulong sa mga nangangailangan. Iba yung kasi marami yung mga sa daan. Mga balimos pero lakas ang katawan. Pwede naman sa puto ng garo, pwede naman magdaba. Pero kaya, nagawin yan, kung mga iba, kahapon o the other day, meron dala na babila, may dala na bata, namamagpos, malalakas, ang katawan, ayaw mo sa bako. Hindi ito yung mga tinatawag ko, pero meron talaga mga nangangailangan. Meron mga may kakulangan. Kahit anong pagpupursige. Ito yung mga sinasabi na ni James, pure and undefiled religion. Devoted from keeping ourselves unblemished from the world. Pero ito, meron pagdala sa mga balak, pagdala sa mga umida, pagdala sa mga nasa pinagkuhan, pagdala sa mga pinagdalan, to give comfort. To those needing comfort. So, lahat ito ay gawain natin sa Panginoong Heso Kristo. Ngayon, tingnan natin ang mga iba't ibang uri na mga naglilingkod sa Panginoon. Halimbawa, meron dalawa mga sister. All for Jesus. Ngayon, nagkagalit. Nagkagalit magka-sister pa naman. Ano sasabihin ng isa? Hindi na mo dadalo niya. Ganyan ka pala. Hindi na mo dadalo niya. Ano pa kailan ng bakit naisama ang Panginoon sa Kristo sa pag-awayan? No? O pagkakagalit-galitan. Noong dalawa na yun. Wala naman ginawa ang Panginoon sa Kristo na masama sa kanila. Bakit nila sinasama ang gawa ng Panginoon? It should not be. O kaya, meron naman isa, nagbibihis papunta sa service. May text si pare. Nag-text, iniimbita na po may party. May birthday party. Ngayon, isipin mo, saan kaya ako dadalo?
sa worship service o sa gawain ng Panginoon. Kung tama ang pagpapasya mo, ay sabihin mo, Panginoon, ikaw ang Jesus, ikaw ang ating Panginoon. Ako ang iyong lingkod. Ang lingkod ay gagawin lamang niya ang gusto na kanyang Panginoon. Therefore, isa lang ang turo punta sa worship service. Dahil yung lingkod, susunod lamang sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Sa Matthew chapter 8, Matthew chapter 8, meron centurion. Yung centurion, siya yung pangulo ng 100 soldiers sa Roman region. May sakit yung kanyang alipin. Malubang-malubang, kaya siya ang nagpunta kay Jesus. Sabi niya sa Panginoon Kristo, may sakit ko ang aking alipin, pagalingin mo po siya. Sabi ng Panginoon Kristo, sige, papunta ko siya. Sabi ng centurion, huwag na po, sabihin mo lamang at ang aking alipin ay gagawin. Naman ang Panginoon Kristo. Dahil sa laki ng pananampalataya ng centurion na yan, no? Na ang Panginoon Kristo ay He's not limited by distance. Kahit malayo, kahit malapit, may kapangyarihan ng Panginoon Kristo na magpagaling. Kailangan lamang ay sabihin niya yung salita ng pagpapagaling para sa alila at igamit. Dahil sabi ng Toryo, ako rin I'm a man of authority. Sabihin ko sa aking alagad, kumayo ka, kumayo. Sabihin ko sa kanya, pumarito, pumarito. Sa mga tuwid, pinapakita ng centurion na ito na meron siyang authority, pero ang Panginoon sa Kristo, meron mas dakilang authority. Yung centurion, meron siyang authority over his servant. Ang ano bang gusto niyang pagawa sa servant, ginagawa ng servant. Meron yung servant. Ang Panginoon sa Kristo, meron higit na dakilang authority. Just to say the word, and the servant shall be healed. Ngayon, kung ang Panginoon sa Kristo, ang kanyang authority bilang Panginoon, ay gano'ng kadakila na sabihin lang niya ang salita, kahit ang karamdaman, ay mapapagaling ng Panginoon. Tayo pa kailan kanyang mga libig. Hindi kaya tayo susunod sa Kanya. Hindi kaya natin i-recognize yung authority ng ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Na hindi natin may paglingkod ang ating lahat sa Panginoon sa Kristo. Na yung paglilingkod dito sa Panginoon ay paglilingkod na buhos sa Panginoon sa Kristo. Sa Old Testament, ang requirement, thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon sa Kristo kung hindi buhos ang lahat sa Kanya. Ang requirement ng Panginoon ay, he who saves his life shall lose it. But he who loses his life for my sake shall find it. Ibig sabihin, ibuhos mo yung buong buhay para sa Panginoon.
Dahil kung gugulin mo ang buhay mo para sa iyong sarili, lahat ng pagbubuhay mo na yan ay mawawala ng pagbuhay. The ritual ruler. To make sure, sabi naman, kung buhay mo sa akin, pag kung gugulin ang buhay mo sa kayamanan, may bigay na sa libunan na ito. Napakayaman kaya, hindi ba bitawan lang ng ruler yung kanyang resources there, given by the Lord. Pagdating ng 70 AD, yung buong Jerusalem ay kinugkog, sinulo, pinabagsak ng mga Roman soldiers. Not one stone was left apart their stone. Kaya yung kayamanan ng lalaki niyo, bakit lalaki niyo? Nawala. Nawala. Lahat na niyang pinagpagalan, nawala. Kagaya yung lahat na pinagpagalan ni Cain, for 40 days and 40 nights, na-rest. Kaya, kung hindi mo huli ng buhay mo para kay Jesus, lahat yan mawawala. Subalit kung huli mo ang buhay mo para kay Jesus, hindi mawawala ng pagluhan ng lahat ng paglilingkod mo sa Lord. Madalas, pinagpipili tayo ng Panginoon. To serve Him or not to serve Him. He has given us the free will to be able to choose for ourselves. Malaya tayong magpasya. Madalas, even in the Old Testament hanggang sa New Testament, napapili tayo ng Lord. Sa Old Testament, sinasabi ni Elijah, sinasabi ni Joshua, if the Lord is God, serve Him. If Baal, serve Him. Lupos, no? Hindi pwede yung hindi buo ang yung paglilingkod kay Jesus. Hindi pwede kuminsan kay Baal, kuminsan sa Panginoon. I'm not talking only about idolatry, may idols. But there are different forms of idolatry. The world is open. Maaari yan ng profession, maaari yan ng pamilya, maaari yan ng kung ano-ano. Anyone or anything that's taking the place of the Lord Jesus Christ, yan yung idolatry. Kaya, sinabi natin, buo. Kung ikaw'y maglingkod sa Panginoon, buo ang paglilingkod sa isa. Buo. Whether the Old Testament or New Testament, mamili ka. Kaya lang dapat ang ating pamili ay kagaya sinasabi ng Diyos. No? Kung piliin nyo ay ang Panginoon, mag-ikot kayo sa Panginoon. Kung kay Baal, mag-ikot kayo kay Baal. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi sa Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Pag siya umasa, kasi makakatanggap ng anumang biyaya mula sa Panginoon. Kaya, kinakailangan buhos na buhos ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba sa Panginoon sa Kristo. We cannot serve two masters. We have to be very definite kung sino yung ating pinaglilingkod. Kung magpasya tayo, maglingkod sa Panginoon sa Kristo, ibuhos natin ang ating lahat para sa Kanya. Sa New Testament, yan ba yung ginagawa ng mga Kristiyano? Yes. Colossians 3:23-24, even up to 25. No? Whatever you do it with all of your heart as unto the Lord and not as unto men. Bakit? For you shall receive the reward of repentance. Why? Because you serve the Lord Christ.
Sino itong Panginoong Kristo na ito? Ito ang ating Panginoong Yeso Kristo. Na sa paglilingkod natin sa Kanya, hindi mababaliwala ang paglilingkod natin sa Kanya. Lagi merong katimpala. Kung tayo ay marunong magsweldo sa mga naglilingkod sa atin, yung pakayan, paglilingkod natin sa Panginoon ay baliwala. Makatarungan, tapat, ang ating Panginoon sa Kristo. At kung siya'y magsweldo, hindi ko ripot. Kasi yung mga iba, pag manweldo, binabawasan pa yung sweldo nila. No? Pero Panginoon sa Kristo, bilang siya may-ari ng lahat, hindi siya nagbabawas. Kung ano ang nakatakda na sweldo, binibigay niya. Hindi totoo na maraming walang trabaho. Hindi totoo na maraming walang trabaho sa Pilipinas. Lahat ay maaaring magtrabaho ng trabaho. Lahat ay maaaring maglingkod kay Jesus. Yung isang kapatiran natin sa Payatas, wala na sila dito ngayon. Ang na sila sa Canada. Hanggang sa trabaho. Dahil doon yata sa drugs. Doon sa loob ng mga wala na sila trabaho. Tinuloy niya ang kanyang buhay kay Jesus. Naglingkod kay Jesus. Wala na trabaho. Pero naglingkod kay Jesus. Si Jesus ang bumuhay ng kanyang sambahayan. Si Jesus ang nagpala ng kanyang sambahayan. Si Jesus ang nagbigay ko ng buhay sa kanya. Walang trabaho. Kundi maglingkod lamang sa ating Panginoon Yeso Kristo. Ngayon, nandun na sila sa Canada. Buong Panginoon. Kahit gaano masira ang buhay mo, kahit gaano kawasan ang buhay mo, sandali na mag-decide ka, piliin mo na maglingkod kay Jesus, si Jesus ang ito mapapayan. Si Jesus ang bubuhay sa iyo. Si Jesus ang tatangkilig sa iyo. Hindi nagpapabayang kayo. Hindi kayo iwanan ng Panginoon. Pagkat Panginoon sa Kristo ay Diyos na tapat. Ano ba ang kalagayan mo eh? Ano ba mga sitwasyon doon na maaaring masira dahil sa kasalanan? Anong balik ka ng kanyo? Ano sabi ko ng kanyo? Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken bones. Bigyan mo natin. And He will turn your sorrows into joy. How true that is. Marami pinakamalay nakamalas at naka-experience ang talungan na nila. Pagkakilig ng Panginoon sa Kristo sa atin. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Whatever situation you are in, the Lord Jesus Christ will take you into His arms. Lahat ng wasak sa buhay mo, bubuhin ulit ng Panginoon sa Kristo. Ang iyong kalungkutan, ang iyong pagdadalamhati ay papalitan ng Panginoon ng kanyang pagkakataon. Kaya, bigay mo na ang lahat. Paglingkod mo na ang lahat kay Jesus. Lahat ng
anak na maglingkod ng kanyang lahat kay Jesus ay hindi ko ngayon tuloy. Tayo manalangin ng commitment kay Jesus na paglilingkod natin ang ating buhay. We shall live for the Lord Jesus Christ. To live is Christ and to die is gain. Pakinama ang kung ikaw na buhay kay Kristo, kahit anong gawin ng sanlibutan sa iyo, ay pakinama ka kay Jesus. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon Yesu Kristo, kami po ay nagpasya na sumunod sa iyo bilang ikaw ang aming Panginoon at kami ay iyong mga lingkod. Kami ay tumayo sa iyong harapan, Panginoon, sa kapasyahan na ito, na kami ay umalis na sa kasalanan, umalis na sa tawag ng sanlibutan, umalis na sa anumang kailudulot ng sanlibutan na ito, upang ipag-lingkod namin, Panginoon, ang aming lahat sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon Yesu Kristo, ang aming buhay, ikaw, Panginoon Yesu Kristo, ang aming kaibanan, ikaw, Panginoon Yesu Kristo, ang aming lahat. Na kaya mawala ang sanlibutan, sapagkat meron kami Jesus Christ, kami po ay laging may pakinabang. Kay Panginoon, nagpasya kami na ang aming buong buhay ay paglilingkod namin at kami ay sasamba sa iyo upang kami po ay maging all for Jesus. Salamat po, Lord Jesus, na hindi mo kami pinapabayaan sa aming paglilingkod at pagkakatalaga ng aming lahat sa iyo. Kundi ikaw ang Panginoong Diyos namin na tumatangkin, kumakaling at kumukupo sa bawat isa sa ating Panginoon. Kaya Panginoon, basta po kami ngayon, narito sa nagsisipo po ang aming mga puso, ang aming kaisipan. Linisin po kami upang maging lubos ang aming paglilingkod sa iyo. Maging ganap, Panginoon, at ikaw ang aming magigyan ng kaluguran. At habang kami ay naglilingkod sa iyo, kami po ay patuloy na pinapagalanan ng Diyos Ama. At ikaw din, Panginoon, ang siyang nagiging katuparan ng pinakamagandang buhay para sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po na ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoon na hindi nagpapabaya, hindi nag-iiwan, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang nag-iingat, tumatangkilik sa bawat sa amin. At sa aming pagkalis na yun, sa dami ng Panginoon, kaya mo, Panginoon, dalhin namin ang lahat ng iyong mga pagpapala, lahat ng iyong mga biyaya, sapagkat, Panginoon, ang aming buhay ay buhay ng buong paglilingkod at pagsamba para sa iyong pangalan. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, ang bawat isa sa amin ay magsabi na Amen and Amen. Lord, bless you. Knowing our hearts and mind are prepared by the songs and the testimonies that we just heard. So, bukas po natin, let's open our ears to the message of the Lord. And I call now our Archbishop, Reverend Ipinang, for the message. So, the first message of the Lord. Bless you, Sister Laro. Sudah kembali
kanina umaga. I want to share this with you. Dahil meron sinasabi sa Bible na the Apostle John, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Kaya ako'y masaya-masaya kami ng umaga sapagkat ang sa Kayatas ay yung mga nagpapatotoo doon. Ganito lang sinasabi. Sabi ng isa, ngayong umaga, tinawagan ako ng sister na ganito. Nanay ko yung tawag ng sister na ganito. Pero talagang minaantay ko sa Jesus. Sabi ko, rapture conscious ang mga tao dito. Sabi naman ng isa, dapat hindi tayo magtutulog-tulog. Baka pagtulating si Jesus, maiwanan tayo. Yung lahat ng mga pagtuturo mo sa kanilang doon, yung pagkahanda patungkol sa malapit ng pagbabalik ng Panginoon, ay nagbubunga. Bagamat hindi ko gano'n ka-expect na gano'n yung reception teaching tungkol sa rapture, ay lumalabas na yun pala yung mga tinaturo natin ay kung isa sa tingin natin hindi pumapasok sa puso nila. Pero talagang pumapasok pala yung mga binibitawan natin na salita ng Panginoon. Kaya meron sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ni Propeta Isaias na the words from my mouth shall not return to me void, but it shall accomplish in the thing that I have set it. No? So, pagka nag-asip ko pala ng salita ng Panginoon, alam mo kung isan walang tutubo. Pero, umuusbukit pa rin. No? Dumating yung panahon na umuusbukit. Kaya, kanina umaga, sa mga totoo ng mga nandun sa Kayatas, ako'y blessed na blessed. Isa pa sa mga madalas na nila matotoo doon ay wala kami, pero meron. Sabihin, yung resources na kailangan na they are not available, pero pinagkakaroon sila ng Panginoon sa mahiwalang paraan. So doon sabi ko, the many witnesses being proclaimed by the believers there in Kayatas. And it lifts up the heart a preacher or a Bible study leader that the words of the Lord shall not return to me empty. So, kahit wala tayo ngayon, lahat ng may pangangailangan sa ating Panginoon sa Kristo at asang naman. Okay, we'll put them down, tayo ng langit. Tunay po, Lord Jesus, na ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. At ang iyong mga salita ay hindi maaaring malihin, linuman o ano pa man, Panginoon. Ang iyong mga pangako ay nagtatakda ng katuparan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, patuloy po kami nakadulog sa iyo, malapit sa iyo. Patuloy po kami tumatawag sa iyong pangalan sapagkat ikaw nagmika, Panginoon, ang sino man tumatawag sa iyong pangalan ay siya ay maliligtas. Marami pong salamat, Panginoon, at sa kalagitnaan ng sanlibutan na ito, ikaw ay laging
uri ng kapamakan, sa lahat ng uri ng pagipitan, sa lahat ng uri ng pangangailangan, sa lahat ng uri ng kawalaan, sa lahat ng uri ng kaguluhan ng Santo Pareho. Tunay po, Lord Jesus, na sa iyo ay wala na po kami pangangailangan pa sapagkat ikaw na po, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng pangangailangan sa lahat ng mga bagay. And we can truly say, Lord Jesus, that Christ is all and in all for all of us. Kaya, Panginoon, narito kami, nagkakaisa sa pananampalataya na tumatawag sa iyong pangalan. Na sa aming pagtawag sa iyong pangalan, Panginoon, anuman ang mga pangangailangan namin, anuman, Panginoon, ang mga kabigalan na dala-dala namin, anuman, Panginoon, ang mga kawalaan namin, ikaw po, Panginoon, ang tumugon sa lahat ng ito, sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi mo lamang kaya tugunin ang aming mga pangangailangan, kundi inais mo na tugunin mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpala, Diyos na naglalaan, ikaw ang aming Jehovah Jireh, na sa aming pangangailangan, doon, Panginoon, kakatagpuin po kami, na kung paano po pinatagpo si Abraham at saka si Isaac, doon sa kanilang paggalong ng kanilang lahat sa iyo, Panginoon sa Kristo, ikaw ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan ngayon. At ikaw, Panginoon, ang naglaan ng mga katugunan ng aming mga pangangailangan, iba't iba, Lord Jesus, maaaring hindi namin pa nalalaman ng mga iba na kailangan namin sa balik. Meron na panahon, Panginoon, na sa panahon ng aming pangangailangan, meron kang nakalaan na tugod sa amin, kaya sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon sa Kristo, alam namin na kami ay makakasumpo ng iyong kaawaan at sa aming pangangailangan ito, Panginoon, sa iyong katugunan, magwalhati ka po sa aming kalagitnaan sapagkat patuloy mo pinapahayag na ikaw ay Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa iyo, Panginoon, ay wala pong imposible at kaya mo tugunin ang lahat ng aming pangangailangan na aming ihiningi sa iyo, Panginoon, sa aming pagtaas ng aming kamay na ikaw nga, Panginoon, ang aming pangangailangan. Ikaw nga, Panginoon sa Kristo, ang tanging katugunan sa lahat ng aming kahilingan sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiniling mula sa iyong katamis na pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Ay lahat ng ako po. Yung ating pag-aaralan sa hapon na ito ay isang bagay na mahalaga sa relasyon ng Panginoon at ang kanyang lingkod. So ito yung framework ng service ng mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ito yung larangan ng kaganapan ng paglilingkod ng isang Kristiyano sa ating Panginoon sa Kristo. Una, yung pagkapanginoon na ating paglilingkuran. Sapagkat ang sinasabi sa Bible, halimbawa sa Acts 10:36, Romans 10:13-15, na ang ating Panginoon sa Kristo, hindi lang siya Panginoon, hindi lang siya Jesus is Lord, kundi siya ay Lord of all. Siya Panginoon na lahat. No? Because Jesus Christ is rich over all. For call upon His name,
that everyone that calls upon His name, whether Greek or whether Jew, being the Lord of all, He is the Savior for everyone that calls upon His name. No? So, yung sinasabi sa Bible, He is Lord of all. Yung panig naman ng likod, panig ng mga nilalang, sinasabi rin sa Bible na lahat ng kilala ay alipin ng Panginoon Hesus Kristo. Halimbawa sa mga awit, 119, 90 verse 91. Nang sinasabi doon na lahat, walang qualification doon, lahat ay iyong mga lingkod. All are thy servants. So ito, lahat ng nilalang at ang naglalang ng lahat ay Panginoon Kristo ay lingkod ng Panginoon Kristo. Sa mga tuwing kabilang tayo niya. At yung service manual ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo ay itong buong Biblia. No? Ito, Hebreo, Judeo, Christian, Canonical Holy Scriptures. Itong Bible nito. Ito yung ating service manual. Ano yung prinsipyo ng paglilingkod sa Panginoon? Meron sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Matthew chapter 6 verse 24 na walang sino lang sa atin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kabubuyan mo isa at paglilingkod mo yung isa. You cannot serve two masters. Noong ang Panginoon sa Kristo ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights at siya ay pinagtutukso ni Satanas. Noong si Satanas ay sabi niya, bibigyan ito karamihan ng sanglibutan na ito. Ito kailangan ng sanglibutan na ito. Ito kalipinan ng sanglibutan na ito. Lahat ng kapangyarihan dito, lahat ng authority dito, kapamahalaan. Sabi ni Satanas, bibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpatira ka at sumamba sa akin. That's a shortcut, actually. Dahil ang Panginoon sa Kristo, nagparito para to redeem the world. Pero, for Him to redeem the world, He has to go through that sacrifice that is required of Him. Ihatid niya ang kanyang lahat hanggang kamatayan, gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang alipin hanggang kamatayan. Para matubos niya at mapanumbalik niya sa kanyang pagkakayari kung buong sanlibutan nito. Pero there was another being offered by Satan. No? Huwag na pumunta dyan. Huwag ka na maghihirap. Ibibigay ko ang lahat ito. That is the Prince of the world. No? Prince of the air. Bibigay ko ang lahat ito, magpatira para sa akin. Sumamba ka lang sa atin. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Gumamit siya ng verse. Thou shalt worship, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Yung pasilid, yung plural doon, Him, ang paglilingkuran. Isang persona ang paglilingkuran. Hindi niya sinabi, and you shall serve them. You shall worship them. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him
So, yung paglilingkuran, ayon sa banal na kasulatan ay isang persona. So, think of it. Ang Panginoon sa Kristo, ang kanyang kausap ay yung kalaban niya. Dahil ito si Satanas, dahil ito si Lucifer. No? The previous archangel, ang problema ni Satanas, akala niya siya ay Diyos. Bilib na bilib sa sarili. Na gusto na niya makakaya ng Diyos. Nagrebelde. Together with the third of the angels. No? Nagrebelde. Doon sa kanyang magrebelde, siya na ay naging kalaban ng Panginoon. Kaya kanyang pangalan ay Satanas. No? Adversary. Siya ay naging diablo. No? Mangwawasak. Itong kanyang kalaban na ito ay inuutusan niya. Ikaw ay sasamba sa iyong Panginoon. Kaya naman ang iyong paglilingkuran. Kahit Satanas, kahit mga demonyo, they are to worship, they are to serve the Lord their God. Tayo nag-aakil ng mga Kristiyano. Tayo ba ay are we serving? Are we worshiping the Lord Jesus Christ? Dahil kung ito mga demonyo, they are required to worship and serve the Lord Jesus Christ, how much more? We who claim to be the followers of the Lord Jesus Christ. Yeah. So, itong si Satanas, dapat sumampa kay Diyos. Dahil yung tinupok ng Panginoon sa Kristo doon ay doon sa lumang tipan. Na ang Panginoon Diyos ang tanging sasampayin. At yung Panginoon Diyos na ito ay isang persona. Ito yung ating rin-recite nga sa Exodus chapter 20. No? Sabi ng Panginoon, I am the Lord thy God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Ito, Panginoon Diyos na ito, na nangusap kay Moses, ay nagpakilala kay Moses na siya yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, na ang kanyang pangalan ay I am that I am. Sa buong Bible, walang nagpakilala na I am, kundi ang ating Panginoon sa Kristo, yung Diyos na nagkatawang ka. Nung sabihin niya, wala pa si Abraham, ay lagi na, dati na, at lagi ako nabubuhay na hindi ako nagbabago, ako ay laging tapat. Yun yung kahulugan ng pagka-I am. Hindi yung I was, o I will be, kundi I am. Sa mga tuwid, wala pa si Abraham, wala pang sanlibutan, itong Panginoon sa Kristo na ito, na siya nag-angkin doon sa pagka-I-am, ay siya yung nagsasabi na, thou shalt have no other gods before me. Sa mga tuwid, ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo kay Satanas, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo na dapat sampahin, paglingkuran ni Satanas ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Ngayon sa Bible, baka tayo na oneness, yung Pentecostal oneness. Dahil yung Pentecostal oneness, isang persona lang yung Panginoon Diyos na manifesting Himself in the Old Testament as God the Father. And then, He manifested Himself in the Gospels as God the Son. And in the book of Acts, He manifested Himself as God the Holy Spirit. In other words, isang persona lamang, pero three manifestations.
three different manifestations. Una as the Father, pangalawa as the Son, and then thirdly as the Holy Ghost. Yan ang Pentecostal oneness. At hindi maaaring mangyari yan. Yan ay maling katuruan dahil wala pang sanlibutan, ang Diyos ay dati na at laging pag-ibig. God is love. At siya nagpapatuloy ng pag-ibig. So wala pang sanlibutan na akala ng mga ibang tao ay kailangan daw ang sanlibutan ng Diyos para mayroong maibig. Kaya nilalang ng Panginoon ang sanlibutan para mayroong object of His love. That's not true. Ibig sabihin, the Lord will be dependent upon the existence of the world. Kailangan niya palang sanlibutan. Kung meron siyang kailangan, hindi na siya Diyos. Hindi na siya Diyos. May kailangan siya sa sanlibutan. Pero hindi totoo yun. Hindi tama yun. Dahil kahit kung wala pang sanlibutan, ang Diyos na ay pag-ibig God is love. Paano nangyari na God is love kung wala pang sanlibutan? Dahil meron sa Trinitarian teaching ng Bible, merong umiibig, merong pagkakaibig na nagpupuklod sa nag-ibigan nito. Okay. The Father is ang anak, ang beloved, na sinasabi ng Bible, ang sinasabi ng Diyos Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ang object ng pag-ibig ng Diyos Ama ay Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon sa Kristo naman kaya naman kaibig-ibig, na lahat ng gusto ng Diyos Ama, ayun ang ginagawa na Diyos Anak. At yung bukod, pag-ibigan ng Diyos Ama, Diyos Spirit ay Diyos Ama at Diyos Anak ay ang Diyos Espiritu Santo. Siya yung saksi, siya yung witness, siya yung lamba between the Father and the Son. Okay. Kaya, hindi maaari persona lamang. Dahil kung isang persona lamang ang pagkanyos ng Diyos, there's no love. Nung wala pang sanlibutan, sino iniibig na isang persona ng Diyos kung siya ng isa? Pero kung maging object of love. Kaya yung maging object of love niya, sarili niya. May kalumanyan niya. Yan ay Satanas. Napakalaking pag-ibig para sa kanyang sarili. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay agape. It's a self-sacrificing love. So, hindi maaaring isang persona lamang. Okay. Let's go back. So, Trinitarian teaching ng Bible. Meron Diyos Ama, meron Diyos Anak, meron Diyos Espiritu Santo. Meron palang tatlong Panginoon. Because God, the Father is Lord. Sinasabi sa Bible na He is the Lord of heaven and earth. Yung Diyos na Lord din. No? You call me Master and Lord, and so I am, sabi ng Kristo Kristo. The Holy Spirit is also Lord. 2 Corinthians chapter 3, verses 7 to 18. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, para-paras ng Lord mo rin, para-paras ng Panginoon. Bakit ngayon, dapat nasampahin, dapat ang paglingkuran sa kanilang tatlo ay kasalanan. At yung kasalanan na yun ay, ito, Diyos Anak na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit gano'n?
sa Hebrews chapter 1, verses 4 to 6. Meron, or even if you read Hebrews chapter 1, verse 1 to 12. Dahil sa context na yan, usapin doon pala sa walang hanggan, meron ng naisaset up kung paano ang relasyon ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. But specifically, doon sa verses 4 to 7, or verses 4 to 6, meron kasunduan doon. Itong tatlo kabilang sa isang uri ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Then, doon sa verse 6, nasabi na ito, and when He bringeth the firstborn into the world, He saith, let all the angels of God worship Him. Sa mga tuwid, noong paparin ang Panginoon sa Kristo, sa sanlibutan, at siya'y nakapagkatawang tao na, kahit nung kinuha na niya yung kanyang role bilang the suffering servant, bilang alipin, kahit sa kanyang gawain pagpuli na yun, na bilang alipin, ang mga anghel ng Diyos ay itinatagda ng Diyos Ama na itong Diyos Anak na ito na nagkatawang tao upang ganapin niya kanyang pagpuli bilang alipin ay sambahin siya. Yung Diyos Ama ang nagbibigay nito, at ito ay binibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Meron salita doon na, let all the angels worship you. Yung salitang let ay merong ipinapahiwati doon na there is an agreement. Yung coordinating word na let, meron pagkakasang-ayon ng mga nakikipag-ipatayo. The agreement. And the agreement is between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na ano? Sa pagkakatawang tao ng Panginoon sa Kristo, kahit sa kanyang pagpapakumbaba at siya'y maging masunurin sa Diyos Ama, at siya'y maging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kahit sa abang-abang kalalagayan na yun, lahat ng mga anghel ay sasamba sa Panginoon sa Kristo. Sa mga tuwid, nagkakasundo ang Trinity na ang sasambahin ng mga nilalang ay walang iba kundi itong Panginoon ay sa Kristo na yun. Siya yung itinakdaan ng Diyos Ama na sambahin, hindi lamang ng mga anghel, kundi lahat ng nilalang. Ang Panginoon sa Kristo ang kanilang sasambahin. Kaya tayo ay nagkakatipon-tipon para ating sambahin ang Panginoon sa Kristo. And there's a promise of the Lord Jesus Christ. Doon sa John chapter 12, verse 26, na kanyang sinasabi ay, lahat ng maglilingkod sa akin, susunod sa akin. He who serves me shall follow me, so that where I am, there may he be also. And whosoever serves me, sabi ng Panginoon sa Kristo, him will my Father honor. Ito yung mag-aalis, yung katanungan ng marami na, bakit ganyan? Bakit si Jesus na lang ang paglilingkuran? How about the Father?
How about the Holy Spirit? Hindi, ang arrangement ay ganito. Habang naglilingkod ka sa Panginoon sa Kristo, ikaw ay pinaparanalan ng Diyos Ama. No? So, ito ay pangako na binigay sa atin ng Panginoon sa Kristo na kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, hindi nagiging jealous ang Father of the Son. Kundi walang envy na pinapayagan tayo o ikinulungin tayo na sumamba sa Diyos na upang tayo ay kanyang bigyan ng paralan. Yan yung framework ng service ng bawat isa sa atin. Lahat ng nilalang sa Panginoon sa Kristo. And that's the reason why whether in heaven, whether on earth, whether under the earth, lahat ng tuhod ay lulubog sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Nung matapos magkaparan ng Panginoon sa Kristo, kanyang tungkulin na ako'y ng ating kasalanan, gagpin ang ating tungkulin na hindi natin nagawa, na dapat tayo maging masunurin sa Diyos. Kaya siya naparito to fulfill all requirements of being a godly creature. Dahil sinasabi ng Lord, hindi ako naparito o pagsirain ng mga kautosan, kundi ganapin ito ngayon. Yung hindi natin maganap, ginanap yun ng Panginoon sa Kristo para sa atin dahil ginamit niya yung ating pesto. At sa pagkapon niya ng ating pwesto, siya rin nagbayad ng ating mga kasalanan. At ang bayad ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Kaya, He went through all the way to the cross to die for our sins. Pagkatapos niya magawa lahat yun, sinasabi ngayon, at na-expand ko lang yung Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Pagkatapos magampanan ng Panginoon sa Kristo ng lahat niyo, na nagpagpapang, naging alin, nagsakripisyo ng kanyang lahat, para tayo ay kanyang mainigtas kung buong sa lipunan na ito. Ang ginawa ng Diyos Ama ay binigyan siya ng pangalan na higit na mataas kaysa lahat ng mga pangalan. Bakit? Dahil sa pangalan ng Jesus, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa langit. Read Revelation chapter 4, chapter 5. Yung picture doon, ang nangyayari ngayon sa present heavens, no? Hindi yung new heavens, kundi the present heavens. Walang ibang sinasakta doon kundi yung Cordero na nakamaklok yung sa trono ng Diyos. Ang sabi, let your will be done on earth as it is in heaven. Kung anong will ng Diyos Ama, Diyos sa langit, nang sinasamba doon ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo, ganun din dapat ang mangyayari dito sa lupa. Na tanging sinasamba natin dito, pinaglilingkuran natin dito sa lupa na ito, ay ang Panginoon Yesus Kristo. Si Satanas, ayaw niya sa mga Jesus. Patuloy pa rin ang pagkalakay niya. The time will come, and for sure the time will come, that even Satan will bow before the name of Jesus. And he sinasabi, therefore God has given him a name that is above every other name, that at the name of Jesus every knee in heaven, on earth, and under the earth shall bow. Kaya, kahit ang sumasamba ngayon, si Satanas, kasama niya ang lahat ng mga hindi rin sumasamba kay Jesus, hindi naglilingkod kay Jesus. Darating ng araw, sila rin ay sasamba. Kaya lang, kasama na nagsasamba sa ilalim
ay si Satanas. Meron ba? Maaaring ka, ayaw mo na yun. And the time is coming, you will bow down at the name of Jesus Christ. Kaya, kung ayaw mo makasama si Satanas na nakaluhod kay Jesus, kaya kailangan dayon ka lang, sumampa ka na, lumuhod ka na sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Kaya ginagawa ng mga ligtas, mga mga sa langit. No? Yun din ang dapat na gawin natin dito sa lupa. Lahat tayo maglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, sa paglilingkod, yung gawain ng Panginoon sa Kristo, gagawin natin yung gawain ng Panginoon sa Kristo. Itong gawain ng paghikaya sa Kanya sa mga hindi paghikaya. Merong gawain ng pagtuturo para yung mga mananampalataya ay maging matibay sa pananampalataya. Yung una, ang tawag yan ay evangelization. Yung pangalawa ay edification of church, no? Edification. Dahil yung church ay inambing sa isang building na binubuo natin being lively stone.